Posible mang ikabahala ng mga Pilipino, tingin ni Senator Sherwin Gatchalian, panahon na para magrasyon tayo ng krudo. Isa pa raw hakbang para makatipid sa gasolina, tigilan na ang convoy ng mga politiko. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. This is reality. Hanggang 51 days lang ang ating gasolina. Pag inantay pa natin yan ng malapitan, magkakaproblema tayo. Tila kailangan ng magrasyon sa gasolina. Rekomendasyon ni Senator Win Gatchalian sa Department of Energy magsagawa ng framework para rito. Aminado si Gatchalian na posible itong magdulot ng panic at takot sa publiko, pero kailangan daw pahabain ang inventory ng bansa. Sa gitna raw ng krisis sa langis, kailangang maprotektahan ang essential services gaya ng mga ambulansya, bombero, mga pulis, defense at maging ang Philippine Coast Guard. Una nang iniulat ng DOE ang patuloy na pagdating ng crude oil stocks sa bansa. Umpisahan natin sa mga non-essential activities. Kung mayroon tayong mga assurance na makakakuha tayo ng supply for after 50 days, then hindi na kailangan mag-ration. Nasa 55 million liters a day daw ang kinokonsumo natin pagdating sa langis ayon sa pag-aaral ng senador. Kung kailangan daw mag-extend ng additional 60 days sa fuel inventory, kailangang magbawas ng about 50% sa daily consumption nito o humigit kumulang 30 million liters a day. Kung siya raw ang tatanungin, dapat as soon as possible ikasa ito. Banat din ni Gatchalian, dapat mauna ang mga politiko sa aksyong ito, lalo na ang mga naka-convoy na may escort pa. Hagad kasi, minsan isang tao pero dalawa yung sasakyan tapos meron pang hagad. So talagang mauubos yung konsumo natin ng gasolina. So umpisahan natin sa mga politiko. Bilang chairperson ng Senate Protect Committee na nakatoka sa pagbusisi sa economic impact ng Middle East crisis, naglabas na ng preliminary report si Gatchalian. Bukod sa pagrerasyon, nakikita rin ni Gatchalian ang imposition ng price cap sa langis pero last resort na raw ito. Tila mabilis daw kasi ang pagtaas ng fuel prices sa gitna ng sigalot sa Middle East. Dapat handa raw ang gobyerno na gamitin ito kung sumobra ang taas presyo at may palatandaan ng profiteering o hoarding. Ang LPG 2 weeks ago is 9 pesos per kilo. Ngayon 40 pesos na per kilo. No? At alam naman natin lahat ng karinderya, lahat ng mga household consumers, almost 90% ng household consumers LPG sa mga negosyo. Makaka-apekto yan. No? Pinadala na raw sa palasyo ang committee report at nakatakdang magkasaulit ng pagdinig si Gatchalian ngayong Abril. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.